Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Angelita. 57 anyos na ako ngayong taon at tubong Angeles, Pampanga. Meron akong asawa, si Ipe. Magkaklase kami ni Ipe sa high school at doon nagsimula ang aming pag-iibigan. Ikinasal kami ni Ipe taong 1987. Subalit hindi kami agad nagkaanak. Ilan taon din kaming sumubok pero palagi kaming bigo. Sa halos lahat na yata ng santo ay nagdasal na ako para biyayaan kami ng supling. Dumayo na rin kami noon sa Ubando, Bulacan at sumayaw sa kanilang pamosong fertility dance. Ngunit hindi pa rin kami nagkakaanak. Pero nung sumapit ang taong 1999, kung kailan nawala na kami ng pag-asa, saka naman ako nabuntis. Nung sumunod na taon, ay isinilang ko ang kaisa-isa naming anak ni Ipe na pinangalanan naming Emil. 40 anyos na ako noong mga panahon na yun. Kaya itinuturing kong isang milagro ang nangyari. Kaya naman pinangako ko sa Diyos na aalagaan at iingatan ko ang pinakamalaking biyaya na Kanyang ibinigay sa amin. O Ipe, kape mo. Salamat. Emil, andyan ka na pala, nak. Opo, ma. Oh, ba't nandiyan ka lang? Lumapit ka rito. Oo nga, nak. Halika rito. Saka ano yung papel na hawak mo? Report card ko po. Dala ko na po. Tapos magpapapirma po sana ako ng waiver form para sa isang activity namin sa school. Sige. Halika rito, dali. Sige po. Patingin nga niyang card mo. Ito po, Pao. Oh, Rita, sabay natin tingnan ang grado nitong anak mo. Sige. Oh, Filipino, 78. English, 77. Araling panlipunan, 7. Emil, ano ba klase mga grado to? Bakit halos puro palakol? Emil, anak, sigurado ka ba na mga grado mo ang mga to? Baka naman nagkapalit lang kayo ng card ng mga kaklase mo, ha? Akin po yan. Ayan po. Pangalan ko po yung nakasulat. Maniwala ka na lang sa anak mo na yan. Ako nga nung una, hindi rin makapaniwala. Kaya nga kinailangan ko pang tanungin ulit yung guro niya. Pero sabi, yan daw talaga yung mga nakuhang grado ni Emil. Puro palakol. Tay, sobra naman po kayo. Meron naman pong pasado eh. Asan? Yan bang 80? Opo, dalawa pa nga po yan eh. Aba, pinagmamalaki mo na yan. Ayos na sa'yo yan. Ipe naman. O bakit? Anong ipe naman? Nakita mo naman siguro na napakababa ng mga grado ng anak natin, Lita, di ba? Kaunti na lang, babagsak na, oh. Alam ko naman yun. Nakita ko naman dyan sa card niya. O bakit kalmado ka pa rin? Alangan namang maghurumentado ako katulad mo dyan. Mababago ba nun ang mga mababang grado ni Emil? Anak, ano bang problema? Bakit ganito yung mga grado mo? Nahihirapan ka ba sa klase ninyo? May hindi ka ba maintindihan o ano? Magsabi ka sa amin ng papa mo para matulungan ka namin. Kasi po... Anong kasi po? Pe naman! Bakit ba? Hayaan mo munang magsalita yung anak natin. Huwag ka munang sumabat dyan. Ay, ako. Emil, sabihin mo sa amin, ano bang problema?
Bakit nagkaganito yung mga grado mo? Nahihirapan po kasi ako na makasunod sa klase namin. Di ko po maintindihan yung mga tinuturo ng guro kaya yan po, mababa lang po yung mga nakuha kong grado. Eh bakit ngayon mo lang sinabi? Sana bago pa natapos tong grading ninyo nagawa na natin ng paraan. Kung sinabi mo agad, edi kumuha sana kami ng papa mo nang magtuturo dun sa mga subject na nahihirapan ka. Ma, hindi na po yun kailangan. Anong hindi kailangan? Kakasabi mo lang na nahihirapan ka, di ba? Eh kasi, ang totoo po niyan, ayoko na po mag-aral. Ano? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Ipe, Ano? kumalma ka nga lang. Paano ako kakalma? Narinig mo naman siguro yung sinabi ng anak mo, di ba? Ayaw na rin niya mag-aral. Oo, hindi naman ako bingi, pero pakiusap lang. Kumalma ka nga. Kinakausap natin ng maayos si Emil. Inaalam natin kung ano ang problema niya, kung bakit mababa ang mga grado niya. Kaya wag mo siyang sigawan o pagalitan muna. Kanina ka pa mainit ang ulo sa anak natin eh. O bakit? Sino bang hindi mag-iinit ang ulo? Sige nga. Oo, ako rin, malapit nang mag-init ang ulo. Pero sa'yo, pag hindi ka pa tumahimik dyan. Anak, ano bang sinasabi mo na ayaw mo nang mag-aral? Malapit ka nang magtapos sa high school. Alam ko naman po yun, pero bigla ko na lang po naramdaman na ayoko na. Wala na po talaga sa loob kong gumising na maaga araw-araw para gawin ng paulit-ulit ang isang bagay lang. Pare-parehas lang po yung ginagawa namin sa araw-araw, nakakasawa na. Ha? Wisit ka. Ipe naman, bakit mo binatukan yung anak natin? Nakakapikon na kasi yung mga sinasabi niya. Totoo naman po yung sinabi ko pa eh. Gonggong ka pala eh. Ipe! O bakit? Pabayaan mo muna ako magsalita ha. Kailangan marinig ng anak mo ngayon tong sasabihin ko ha. O Emil, ang dami-daming kabataan dyan na gustong mag-aral pero hindi mapag-aral ng mga magulang nila. Yung iba kailangan pang magbanat ng buto sa murang edad para may pantustos lang sa baon at matrikula nila. Pero ikaw, binibigay namin sa'yo lahat. Nagtatrabaho ko ng mabuti, nag-iipon ng pera, inaasikaso ka ng mama mo sa araw-araw bago ako pumasok sa eskwelahan. Tapos bibigyan mo lang kami ng mababang grado at sasabihin mo sa amin na ayaw mo na mag-aral, ha? At ano nga yung rason mo? Bigla mo na lang naramdaman, ayaw mo na? Ha? Pwede ba yun? Sana pala noon mo na sinabi. Sana noon mo pa naramdaman na wala ka talagang interes sa pag-aaral para hindi na ako nakaksaya ng pera na paaralin ka. Huwag mo namang sabihin sa anak natin yan. O bakit sasabihin ko ang gusto ko sabihin dahil hindi nag-iisip ng matinuyang anak mo? Paano makakapag-isip ng matino, makakapagsabi ng totoong problema sa atin si Emil kung ganyan ka magsalita? Nananakit ka pa, Ipe. Hindi ka naman dating ganyan ah. Masyadong mabigat ang kamay mo sa anak At natin. ikaw naman, ha? Ikaw naman, Lita. Lagi mo siya pinagtatanggol. Lahat na lang ba ng ginawa ng anak mo puro mabuti tama sa'yo? Hindi. Pero hindi pa rin yun rason para manakit ka. Anak, buti pa. Buti pa bukas na lang natin to pag-usapan, ha? Pumasok ka na muna sa kwarto mo para makapagpahinga ka. Tapos mamaya, tatawagin na lang kita para maghapunan, ha? Sige na, anak. Kakausapin ko lang tong tatay mo. Sige po. Saan ka pupunta, ha? Saan ka pupunta? Di pa tayo tapos. Lika, ha? Lika. Tayo ang mag-usap, Ipe. Bakit ano bang pag-uusapan natin? Yung pagiging violente mo kay Emil. O anong problema doon? Dinidisiplina ko lang naman yung anak natin. Hindi matututo yung anak mo at lalaki siyang mahina kung kinukonsinte mo palagi. At sa tingin mo matututo siya at lalaking mabuting tao sa pananakit mo? Matakot ka dahil imbis na gano'n ang mangyari, lalaking rebelde pa yan si Emil. Ikaw ang matakot, Lita. Dahil kapag pinagpatuloy mo yung pagiging mabait dyan sa anak mo, aabusuhin ka niyan. At pagdating ng araw, pagsisisihan mong hindi mo siya dinisiplina. Tony, aminado ako sa mga paratang sa akin ni Ipe. Labis nga ang pagmamahal ko sa aking anak. Iniingatan ko talaga siya. Hanggat maaari ayoko siyang nasasaktan, mapapisikal man, at lalo na sa emosyonal na aspeto. Pero tila sa asawa kong si Ipe, may hangganan ng kanyang pagmamahal. Lalo na sa tuwing nakakagawa ng pagkakamali ang aming anak. Kapag nagagalit siya, nalilimutan niyang matagal naming ipinagdasal sa Diyos ang batang kanyang sinasaktan. Kaya naman kung anong tindi magalit ni Ipe,
ay siya namang lambot ng aking puso para kay Emil. Alam ko kasi na kailangan ng anak ko ang mas malawak na pang-intindi. Iba na ang kabataan ngayon. Hindi na sila maikukumpara sa henerasyon namin na tahimik lamang at hindi nagsasabi ng saloobin sa magulang. Marunong na silang magpahayag ng kanilang mga iniisip. Kaya nga iniingatan ko na hindi umabot sa puntong maiisip ni Emil na wala kaming pakialam sa kanya. Kahit papag-awayan namin ni Ipe ang paraan ko ng pagiging magulang, ay ayos lang. Ang importante, laging maiisip ni Emil na kakampi niya ako sa lahat ng kanyang mga pinagdadaanan sa buhay. Kain ng kain, Emil, ha? Damihan mo para hindi ka mabilis magutom sa eskwelahan. Oh, pero dinamihan ko na rin yung baon mo. Andun sa baonan, yung paborito mong kulay ang pinaglagyan ko. Ba naman eh. Ginawa mo talaga akong bata. Ha? Eh, totoo naman na paborito mong kulay yung baonan na yun. Eh, di ba kulay berde yung paborito mo? Eh, wag mo sabihin na nagbago na. Hindi pa naman po, pero pag narinig ni Papa yan, sigurado, sasabihin na naman nun. Daig ko pang estudyante sa elementarya. Ay, nako. Kahit kailan, napakaraming komento niyang tatay mo. Saka ano bang mali sa sinabi ko eh, para sa akin naman, kahit na lumaki ka na, madagdagan niyang edad mo o tumangkad ka pa sa amin ng papa mo, eh baby pa rin kita, no? Ba naman eh. Eh, wag ka na lang kumontra. Kumain ka na lang dyan, ha? Ay, teka, nasa na ba yung tatay mo? Kanina pa nagbibihis yun dun sa kwarto, ha? Ma, Ano yun, nak? may... Paano ba to? Bakit? Bale, ano po kasi, may... Ano nga? Sabihin mo na. may pera ba kayo dyan? Ha? Pera? Aanhin mo yung pera. Para saan? Ma, huwag kayo maingay. Baka marinig ni Papa, tapos kung ano na naman sasabihin nun. Bakit may masasabi ang papa mo eh? Nanghihingi ka lang naman ng pera. Saka, bakit pala? Anong gagawin mo sa pera eh? Binigyan ka na namin ng allowance mo, ha? May paggagamitan lang po. May project lang po kami sa school. Biglaan lang po kasi na sinabi eh. Tapos wala na po akong sobra sa allowance na binigay nyo. Baka po wala na akong pamasahe at pambili ng pagkain sa mga susunod na araw pag ginamit ko yun. Eh, ganun ba? Magkano bang kailangan mo, ha? Mga 500 po. Ang laki naman. Ang dami po kasi nakatoka sa akin eh. Siguraduhin mo lang, ha? Eh, baka mamaya kung saan-saan mo gagamitin yung pera. Ano naman? Ano naman pong pagkakagastusan ko bukod sa pagkain? O siya, sige. Eh, may naitatabi pa naman ako dun sa wallet ko. Kukunin ko lang tapos ibibigay ko sa'yo, ha? Lita, ano yung kukunin mo? Ako na kukuha. Ha? Ay, naku, wala. Wala, mali ka lang ng dinig. Wala yun. Ay, buti pa, kumain ka na. Dali. Masamang pinaghihintay ng matagal ang grasya. Saka lumalamig na yung kape na tinimpla ko sa'yo. Saluhan mo na kami ni Emil na mag-almusal dito. Teka, anong ingay ba yun? Lita, ba't kising ka pa? Hindi mo ba naririnig yun? Ang ano? Ayun, oh. Parang may nagbubukas ng mga drawer at kumakalabog doon sa sala natin. Hindi kaya pinasok tayo ng magnanakaw, Ipe. Anak ng lentek. Lagot sa akin yung hayop na yon. Sandali lang. Bigla ka na lang susugod doon eh. Paano na lang kung may armas yung magnanakaw tsaka saktan ka? Sige nga. Eh, buti pa, magdala ka ng pamalo. Ayun. Yung malaking payo. Matigas yan, tsaka mamahalin. Gamitin mo yan. Sige, Mag-iingat ka, Ipe, ha? dito ka lang ha.
Lagot talaga sa akin yung magnanakaw na yan. Ay, Diyos ko. Protektahan niyo po si Ipe. Ipe! Nangiya ka, magnanakaw ka. Dapat sa'yo ang balusin. Wag po! Ako po to, si Emil! Emil! Sandali! Emil! Ma! Anak, anong nangyayari rito? Ikaw pala magnanakaw? Hindi po! Hindi po ako magnanakaw! Anong hindi? Kitang-kita kita na hinahalugog yung mga drawer natin. Baka naman may hinahanap lang si Emil, kaya niya binubuksan yung mga drawer. Nang nakapatay ang ilaw at astang magnanakaw. Sige nga. Anong hinahanap mo, ha? Sabihin mo. Ano? Ano po, Ano nga? nakita ko po kasi na isa sa mga drawer na yan, diyan nilagay ni Mama yung pera niya eh. Kaya yun, hinahanap ko po. Bakit mo hinahanap ang pera ng mama mo? Kasi kailangan ko po ng pera. Hindi ba binigyan na kita kanina nung nanghihingi ka? Huwag mo sabihin na kulang pa yun. Kailangan ko pa po ng pera. Kailangan ko pa po, Ma. Ha? Ha? Para saan na, Ber, ha? Saan mo gagamitin ng pera? Sa school project po. Di ka nga rito, ha? Sinong niloloko mo, ha? Magnanakaw ka para sa school project, ha? Halika nga rito, ha? Halika! Sabihin mo saan mo gagamitin yung pera, ha? Project Saan? ko po! Sa Huwag ka nang project ko! magsinungaling! Sa project na! Kas ka pa talaga, ha? Ha? Emil! Ha? Ipe naman! Bakit mo sinuntok ang anak natin? Hoy, bakit hindi? Narinig mo naman siguro yung sinabi niya, di ba? Huwag mo sabihin eh, pagtatanggol mo pa rin yan. Hindi, pero huwag ka namang manakit. Makasuntok ka naman dyan, parang hindi mo anak si Emil eh. Kaya nga dinidisiplina ko dahil masama ang ginagawa niya, di ba? Ninanakawan ka niya. Ninanakawan niya tayo mga magulang niya. Hoy, Emil, lika ha? Halika. Ano bang nakain mo at nagagawa mo yung bagay na yan, ha? Alam mo ba na masamang magdakaw? Ha? Yan ba yung natutuhan mo sa eskwelahan nyo? Kasi kung oo, mabuti pa ako na lang ang magtuturo ng leksyon sa'yo. Wag po! Ha? Wag po! Wag! Huwag mo saktan si Emil, parang awa mo na. Kailangan merong pagkatandaan tong anak mo kung ayaw mong lumaki siyang kriminal. Tony, ni sa hinagap, hindi pumasok sa isip ko na magagawa kaming pagnakawan ni Emil ng pera. Hindi namin siya pinalaki ng ganun. Kahit kailan ay hindi namin siya pinagkaitan ng pera. Lahat ng kailangan niya ay naibibigay namin. Nabibili rin namin ang mga bagay na gusto niya. Bukod doon, laman kami ng simbahan tuwing araw ng linggo. At bata pa lang ay kabutihang asal na ang itinanim namin sa kanyang isipan. Kaya nga ang laki ng gulat namin ng asawa ko dahil ginawa ng kaisa-isa naming anak ang pagnanakaw na yun. Tila ibang tao ang kasama namin at hindi ang anak naming si Emil. Nung gabi na yon, humingi rin naman ng kapatawaran sa amin si Emil. Ilang beses namin siyang tinanong kung para saan ang hinihingi niyang pera. Baka kasi may kaibigan siyang nag-utos sa kanya o baka may nangingikil sa kanya. Pero pinaninindigan niya ang kanyang kasagutan. Sa halip nangako siya na hinding-hindi na niya uulitin ang ginawa niya. Agad akong nahabag sa aking anak, kaya pinatawad ko siya. Subalit hindi ganong katiwala si Ipe sa pangako ni Emil. Para sa kanya, minsan ang nagawa ni Emil ang magnakaw, kaya hindi raw malabo. Nagawin niya pa yun ulit. Tony, dahil sa nangyari, tuluyang lumayo ang loob ni Emil sa tatay niya. Madalas, kung may kailangan siya ay sa akin na lang siya nagsasabi. Kinausap ko rin naman ang anak ko, lalo na pagdating sa pera, na maaari siyang humingi sa akin, huwag lang ulit siyang magnanakaw. Kaya nga kapag nangihingi sa akin ng pera si Emil, agad ko siyang binibigyan. Bagay na hindi alam ng aking asawa dahil siguradong pag-aawayan namin ito.
Sa paglipas ng mga araw, napansin na lang namin na mas nagiging sutil at matigas ang ulo ng anak namin. Marahil totoo ang kutob ko na napapasama siya sa mga maling tao. Baka naiimpluwensyahan siya ng mga barkada niya o kung sino mang sinasamahan niya sa labas. Nasa kolehiyo na siya noon kaya pinalilibutan na siya ng iba't ibang mga tao. Pinagsasabihan at pinangangaralan ko pa rin naman siya. Pero hindi naman niya sinusunod. Hanggang isang gabi, habang abala akong nagluluto ng hapunan namin ni Ipe at si Ipe naman ay kararating lamang mula sa kanyang trabaho, pinuntahan kami ng aming kapitbahay. Dala niya ang balita na gugulantang sa amin ng asawa ko. Nasa presinto raw si Emil at nakakulong matapos ihabla ng tindahang pinagnakawan niya. Nagkataon naman na kumpare namin ni Ipe ang may-ari ng tindahang yun. Hiyang-hiya si Ipe sa kanyang kumpare. Kaya sa halip na puntahan ng kanyang anak, mas pinili niyang manatili na lang sa bahay. Emil, anak, nasan ka? Emil! Andito na ako! Emil, sumagot ka! Andito na ako, anak! Ma? Emil! Ma? Dito ko, ma! Diyos ko, Emil! Anong ginawa nila sa'yo, ha? Anak ko, anak! Matulungan niyo ako. Natatakot po ako rito, ma. Tulong, ma! Anak, bakit mo naman nagawa ang bagay na yun? Bakit ka nagnakaw? Hindi ko naman po sinasadya eh. Anong hindi sinasadya? Pwede ba yun, ha? Ano yun? Napadaan ka sa tindahan ng ninong mo tapos ninakawan mo na lang sila, ganun ba? Kailangan ko lang po kasi talaga ng pera. Kaya hindi na ako nakapag-isip ng tama. Kaya nagawa akong bagay na yun. Anak, nung nakaraan pa yan eh. Bakit pa kailangan mo lagi ng pera? Saan mo pa ginagastos yung pera na yan? Ano lang po, Saan? Sabihin mo. Sa barkada ko lang po. Inuutosan ka ba nilang magnakaw? Ma, hindi naman po. Pero pag wala po ako pambigay ng pera sa kanila, alisin nila ako sa grupo nila. Ma, ayoko mangyari yun kasi mga kaibigan na ang turing ko sa kanila. Kaya hindi ko Kaibigan pwede... ba ang tawag sa ganyang mga tao? Yung hahayaan kang mapasama? Aba, hindi naman yata tama yun. Saka kung ikaw kaibigan ng turing sa kanila, pues hindi kaibigan ng turing nila sa'yo. Sabihin mo, nak, nagbibisyo ba kayo? Umiinom, nagsusugalo, baka naman gumagamit Ma, na kayo. parang awa nyo na. Parang awa nyo na po. Tulungan nyo na lang na makalabas ako rito, ma. Ayoko rito. Natatakot po ako rito, ma. Oh, sige. Pero paano ba to? Ano bang dapat kong gawin para makalabas ka dyan? Sige, anak. Hintayin mo na lang ako, ha? Kakausapin ko yung mga dapat kong kausapin. Tiis-tiis lang ng konti at babalikan kita, ha? Mamawa po kayo sa akin. Ma, ayoko na rito. Ayoko na po sa lugar na to, ma. Hayaan mo, nak, ha? Ilalabas ka ni Mama rito. Pangako yan, ha? Pangako yan. Ipe, Oh, Lita, nandiyan ka na pala. Nakita mo ba sa kulungan yung sutil nating anak? oo. At kaawa-awa ang kalagayan niya dun. Anong Yan lang ba ang masasabi mo sa anak nating nasa kulungan ngayon? Ano pa bang kailangan sabihin ko? Mag-alala ka. Sus, Magtanong ka kung kumusta ang kalagayan ng anak natin doon sa kulungan. Ganon. Hindi yung ganyan na nagbabasa ka lang ng dyaryo at pakape-kape. Para tuloy wala kang pakialam sa anak natin eh. Lita, may pakialam ako kay Emil.
Pero nakagawa siya ng labag sa batas. Kaya nakakulong siya ngayon. Ando na nga tayo, pero Huwag naman pala. Ipe, hindi ka man lang ba naaawa sa anak natin? Nagmamakaawa siya sa akin. Umiiyak siya at nakikiusap na tulungan ko raw siyang makalabas dun sa kulungan na yon. Lita, naririnig mo ba ang sarili mo? Gusto mo tulungan nating makalaya yung anak mo, tapos gagawa na naman ng kalokohan? Ha? Abay, kung ako sa'yo, hahayaan ko na lang siyang mabulok dun sa bilangguan at pagdusan at bayaran yung kasalanan niya. Pero hindi ako ikaw. At hindi ko maaatim na mabulok doon ang anak natin. O, ano gusto mong gawin ko, ha? May magagawa pa ba ako? Wala naman, di ba? Meron kang magagawa pero ayaw mo lang gawin. Ayaw mo kasi malaki ang galit mo sa anak natin. Ipi naman. Kaisa-isang anak natin si Emil. Matagal natin siyang hinintay at hiniling na ibigay sa atin, di ba? Nung nawalan na tayo ng pag-asa na magkaanak, saka siya dumating. Kaya nga nangako tayo na iingatan at aalagaan natin ang magiging anak natin. Tapos ngayon parang nakalimutan mo na lang bigla yung pangako natin kay Emil. Lita, hindi ko nakakalimutan. Pero sumusobra na yung anak mo. Habang tumatagal, lumalaking matigas ang ulo. Tsaka, alam kong alam mo na hindi ito ang unang beses na nagnakaw yung anak mo. Di ba? Pinagnakawan ka na rin niya nun. Hindi lang natuloy kasi nahuli ko siya. Oo nga, pero Pero pinatawad mo naman agad kasi anak mo eh. Di ba? Hindi mo matiis ka mo. O, kita mo nangyari. Tama nga ako na uulitin niya yan kasi nga desperado na naman siya sa pera. Kaya pabayaan mo na siyang makulong para matuto. Total, hindi niya tayo pinakikinggan ng mga magulang niya. Eh di ibang tao yung magdisiplina sa kanya. ayoko. Ayokong ibang tao ang magdidisiplina sa anak natin kasi anak natin yon. Hindi dapat natin pinapasa sa ibang tungkulin natin bilang mga magulang ni Emil. Kaya pakiusap lang ha. Pakiusap, Ipe. Tulungan mo na ang anak natin. Oo nga. Ano nga gagawin ko? Sige, sabihin mo. Pwede bang kausapin yung kumpare natin? Total, malapit naman kayo nun sa isa't isa, di ba? Pakiusap ka. Sabihin mo, atras na lang yung sinampa nilang kaso sa anak natin. Na patawarin na nila si Emil. Pangakuan mo sila na gagawin natin ang lahat para hindi na maulit pa yun. Parang awa mo na, Ipe. Tulungan mo na yung anak natin. Huwag mo siyang tiisin ng ganyan dahil tatay ka pa rin niya at mga magulang niya tayo. No, sige. Eh paano kung di sila pumayag? Paano kung gusto nilang ituloy ang kaso? Magmakaawa ka pa rin. Pilitin mo. Kung kailangan mong lumuhod sa harap nila para lang pumayag sila, gawin mo. Gusto mo bang samahan kita? Sige, sasamahan kita. Masiguro ko lang na iaatras nila ang kaso laban sa anak natin. Tony, awang-awa ako sa kondisyon ni Emil sa kulungan. At mas lalong nadurog ang puso ko nang magmakaawa siya sa akin na ilabas ko siya mula roon. Alam ko naman na yun ang kabayaran sa kasalanang nagawa niya. Pero bilang isang ina, hindi ko matiis at maatim na makita sa ganung kalagayan ng anak ko. Kaya nga nagmakaawa ako kay Ipe, nagawa niya ng paraan para makalaya si Emil. Pero kung anong bilis lumambot ng puso ko sa anak namin, siya naman tigas ng kay Ipe. Nasaktan ako sa mga sinabi niya tungkol kay Emil at sa katigasan ng kanyang puso. Hindi man lang siya nahabag sa nag-iisa niyang anak. Pero hindi ko siya tinigilan at sa huli, nakumbinsi ko naman si Ipe na tulungan niyang makalaya si Emil. Kaso nga lang, Tony, umpisa pa lamang yun ang sunod-sunod na kalbaryo. Nalaman namin na matagal na palang gumagamit ng pinagbabawal na gamot si Emil. Kaya hindi nag-atubili si Ipe na ipasok si Emil sa rehab para bumalik ito sa katinuan. Nako,
Hindi pa pala masyadong tuyo tong mga pantalon. Maulan kasi kanina eh. Hirap talaga pag walang dryer. Di bale, isasampay ko na lang ulit at patutuyuin. Kaya mo, Lita. Plano ko namang isama ka sa bilihan ng appliances sa linggo. Nauna na ako pumunta doon para tumingin-tingin na magandang dryer na pwede natin bilhin. May nirekomenda sa akin yung isang tauhan doon. Sa tingin ko magugustuhan mo. Mapapadali na yung pagpapatuyo mo ng labahan. Hindi ka na problema pag umuulan. Lita, uy, nakikinig ka ba? Ha? Oo. Oo naman. Sa tingin ko, hindi eh. Nakatulala ka lang dyan sa mga damit na tinutupi mo. Parang naglalayag sa kawalan yung utak mo. Ay, hindi ko lang mapigilang isipin si Emil. Ay, kumusta na kaya yung anak natin doon sa rehab? Sana maayos ang kalagayan niya doon. O ka ba, sigurado naman ako inaalagaan siya doon. Huwag ka na mag-alala. Madaling sabihin, mahirap gawin lalo na't nanay ako. Saka hindi ako sanay mawalay ng matagal sa anak natin ni Pe. Pero kailangan niya matuto ni Emil. Pasalamat ka na nga lang dahil nasa rehab siya ngayon. Imbes na nasa kulungan. Hindi ko lang mapigilang malungkot lalo. Lalo't nakakabigla ang mga nangyari. Sa hinagap, hindi ko naisip na mauuwi sa ganun si Emil. Samantalang mabuti naman ang pagpapalaki natin sa kanya. Lita, wala na tayong magagawa dyan. Kasalanan talaga to ng mga maling tao na sinasamahan niya eh. Dito ka na lang. Ako nasasagot sa tawag. Sige. Hello? Oo. Paano nangyari yun? Sige. Salamat ho. Anong nangyari? Sino yung kausap mo sa telepono? Yung taga-rehab. Bakit? Anong problema? Yung anak mo. Nakatakas. Ano? Paano nangyari yun? Imposible. Ay, Diyos ko. Saan naman kaya pumunta yung anak nating yun? Aba, hindi ko rin alam. Sana lang ligtas si Emil. Sana hindi siya mapano. Ano ka ba? Hindi ako nag-aalala sa anak mong yun. Mas natatakot pa ako sa pwede niyang gawin sa ibang tao kaysa sa kung ano mangyari sa kanya. Lita, sana mapagtanto mo na ibang klaseng tao na ang anak mo. Hindi na siya ang anak na pinapangarap natin noon. Epe, pakipatay na nga yung ilaw para naman makatulog na tayo ng maayos. Sige, papatayin ko na. Lita, magpahinga na tayo ha. Malalim na rin ang gabi. Hindi ko pa rin mapigilang mag-alala kung nasa na ngayon si Emil. Kung sino yung kasama niya ngayon. Kung saan siya pumunta. Ligtas kaya siya? Baka mamaya may nangyari na palang masama sa kanya tapos... Lita, minahong ka nga. Hindi maganda na kung ano-anong negatibong bagay ang iniisip mo. Paano ko pipigilan ang isip ko na huwag maging negatibo? Ay anak natin ang pinag-uusapan dito. Nawawala si Emil. At wala tayong kaide-ideya kung saan siya pumunta. Kaya nga makikipagtulungan tayo bukas sa mga tao doon sa rehab, di ba? Kaya nila tayo pinapapunta. Mabuting gawin ni matulog na lang ha. Kailangan natin magpahinga para may lakas tayo bukas. Kahit kailan napakapasaway ng anak mo. Masyado nang pasakit sa atin yan eh. Sa tono mo parang hindi ka nag-aalala sa anak natin ha. Nag-aalala ako. Anak ko rin naman yun, di ba? Pero nagagalit ka rin. Aba malamang. Alam mo matuwa ako sa pinagagawa niya. Ayabang ko sa'yo, Ipe. Hala ka dyan. Tutulog na ako. Ano yan? Anak naman ng lintik. Lita, dito ka lang. Pupuntahan ko lang yan. Mag-iingat ka, Ipe ha. Oo. Kaya ka? Anong ginagawa mo dito, ha? Iwan mo ako, pa! Iwan mo ako! Emil!
Diyos ko! Ang anak ko! Ika, Emil! Emil! ang lakas ng loob mong magpakita dito. Emil! Emil, anak, kumusta ka, ha? Ayos ka lang ba? Bakit ka naman tumakas? Bakit mo ginawa yon? Ayoko na po sa lugar na yun. Ba't kasi iniwan niyo pa ako ni Papa doon? Di niyo na ba ako mahal? Anak, mahal ka namin. Sinungaling! Bakit niyo ako iniwan doon? Huwag mo sinisigawan ang nanay mo, ha? O ano? Anong gagawin mo sa akin, ha? Ano, sasaktan mo na naman ako? Sige, gawin mo! Saktan mo ako! Diyan ka naman magaling eh! Anong sabi mo, ha? Halika, ha? Tama na! Subukan mo talaga ako, ha? Baka nakakalimutan mo, tatay mo pa rin ako. Epe! Epe, Diyos ko! Tigilan mo yan! Baka mabali yung braso ng anak natin! Mabuti na yon para hindi na siya makagawa ng Bitiwan niyo kalokohan. ako! Bitiwan niyo ako! Aray! Nasasaktan ako! Bitiwan mo ako sabi! Sobra ka na, ha? Sobra ka na! Emil! Bakit mo sinuntok ang papa mo? Sumusobra na siya eh! Akala mo yata ikaw lang ang marunong manuntok? Ha? Emil, anak! Epe naman! Dapat lang yan sa batang yan tinuturuan ng leksyon, ha? Hindi na ako bata! Tsaka akala nyo nakaisa na kayo? Umanda kayo sa akin. Anong gagawin mo, anak? Huminahon ko, Emil! Eto. Mukhang magandang ipang pukpok dyan sa ulo nyo! Emil, bitiwan mo yung boses! Epe! Epe! Anak, bakit mo naman hinampas ng bote sa ulo ang tatay mo? Kasi sumusobra na siya. Hindi na makatao yung pagtrato niya sa akin. Ano, hindi niya na ba ako mahal? Mahal ka niya! Mahal ka namin! Hindi ko yung nararamdaman. Kung mahal niyo ako, hindi niyo ako ilalagay sa lugar na yun. Kaya bahala na kayo sa mga buhay niyo! Emil! Emil, bumalik ka rito! Saan ka pupunta, Emil? Epe, kumising ka! Parang mawawala, Epe. Tony, dumating ang mga kapitbahay naming nakarinig ng sigaw ko at paghingi ng saklolo. Nagtulong-tulong sila na madala namin sa ospital ang asawa ko. Habang papunta doon, alalang-alala ako kay Ipe. Hindi pa rin kasi siya nagigising noon at natatakot ako na baka napasama ang paghampas sa kanya ng bote sa ulo ng anak namin. Pagdating namin sa ospital ay agad siyang inasikaso ng mga doktor at nurse. Buti na lang, hindi naman siya napuruhan. Pero pagkatapos nun, Tony, hindi na ako makapag-isip ng matino. Hirap na hirap akong iproseso na ang gumawa ng bagay na yon sa kanyang ama ay ang sarili naming anak na si Emil. Tony, tuluyan nang tumakas at nagtago si Emil. Nagdesisyon si Ipe na wag na naming hanapin ang anak namin at pabayaan na namin kung saan man siya naroon. Wala na akong nagawa sa desisyon ng aking asawa. Bagaman nag-aalala ako sa kalagayan ng anak namin, alam ko na hindi rin kami ligtas kapag kasama namin siya. Aaminin ko, doon na nagbago ang tingin ko kay Emil. Pinagsisisihan ko ang pangungunsinti ko sa kanya noon. Sana nakinig ako sa aking asawa. Lumipas sa mga buwan, namuhay kami ng tahimik ni Ipe. Pero lagi kaming alisto, lalo na sa gabi, dahil alam naming maaaring bumalik si Emil anumang araw. Subalit isa na namang pagsubok ang dumating sa amin ni Ipe. Bigla na lamang nagkasakit ng malubha ang aking asawa. Tinamaan siya ng cancer sa atay. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa nang sabihin sa akin ng doktor na may taning na ang buhay ni Ipe. At bawat araw na nagdaraan, mistulang kandilang nauupos ang aking pinakamamahal na asawa.
Ipe, dahan-dahan. Kanina pa nga ako nagdadahan-dahan eh. Bagal ko na tuloy maglakad. Ay, ayos lang naman yun. Mabilis ka rin kasing mapapagod pag nagmadali ka. Tama ka. Oh, ayan. Andito na tayo sa upuan. Umupo ka muna, ha? Oh, dahan-dahan lang ulit. Ayan, ganyan nga. Salamat ako po rin. Naginawaan rin tong likod ko. Kanina pa sumasakit eh. Ay, mabuti naman. Hirap talaga ng may iniindang karamdaman, no? Kukuha muna ako ng maiinom doon, ha? Nauuhaw ka ba? Hindi naman. Ikaw ba? Hindi rin, pero... Hindi ko lang kaya na makita kang ganyan. Yung may sakit. Layong malayo na sa dating ikaw, Ipe. Kaya nga eh. Tsaka ano ka ba? Wala naman tayong magagawa doon. Hindi ko rin naman ginustong dapuan ang karamdaman na to. Buti pa, tabihan mo muna ako rito sa upuan. Usap muna tayo. Sige. Tungkol saan ba yung gusto mong pag-usapan natin? Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Para saan? Sa pag-aalaga sa akin. Sa pag-aasikaso. Nararamdaman ko na di na rin naman ako magtatagal pa. Itong katawan ko, unti-unti nang ginugupo ng kanser. Alam ko na ilang araw na lang ang buhay ko kaya gusto kong kunin ang pagkakataon na to para magbilin sa'yo. Pwede bang makinig ka na lang muna? Sige. Pero ano ba yun? Pag wala na ako, pag namatay na ako, alam mo naman kung saan nakalagay ang mga dokumento ko sa bangko, hindi ba? May pera ako doon. Nakatabi. Malaki-laki rin yan. Inipon ko para sana sa pag-aaral ng anak natin sa kolehiyo pero mukhang hindi na niya mapapakinabangan. Kaya ikaw na lang ang gumamit noon, Lita. Mula ngayon, sa'yo na yan. Tapos itong titulo ng lupa, inihanda ko na rin yun. Nandun sa drawer ng kwarto natin sa ilalim ng pinaglalagyan ng mga dokumento ko sa bangko. Bakit? Anong gagawin ko sa titulo ng lupa natin, Ipe? Kakailanganin mo yun dahil gusto kong ibenta mo na yung bahay at lupa natin. Tapos sumanap ka na lang ng ibang matitirhan. Yung malayo rito sa atin. Teka. Bakit ko naman gagawin yun? Bakit mo pinabebenta tong lupa't bahay natin pinaghirapan natin tong ipundar noong araw? Alam ko yun, pero hindi ka naligtas dito kung sakaling bumalik ang anak mo. Ano? Alam natin na malaki na ang pinagbago ng anak natin. Hindi na natin siya kilala. Natatakot ako na baka may gawin siyang masama sa'yo. Baka saktan ka niya katulad nung ginawa niya sa akin noon tapos wala na ako sa mundo para protektahan ka. Hindi ko na yun magagawa dahil patay na ako, Lita. Kaya nakikiusap ako. Iyon na lang ang tanging paraan para mailayo kita sa anak natin. Epe naman. Nakikiusap ako. Pag-iisipan ko. Gawin mo. Huwag mo lang pag-isipan. Hindi naman kasi ganun kadali yun. Alam ko, pero pwede bang makiusap ulit sa'yo? Ano yan? Tungkol sa anak natin. Anong tungkol kay Emil? Na kung sakaling bumalik siya rito sa bahay at humingi ng tulong, wag na wag mo na siyang tutulungan pa.
Alam kong mahirap sa'yo na gawin ang bagay na yon dahil mabilis lumambot ang puso mo sa anak natin. Pero lalo lamang siyang mamimihasa pag paulit-ulit mo siyang tinutulungan. Iisipin niya na tama ang ginagawa niya kasi kinakampihan mo siya. Na mabilis ka lang magpatawad pag nagkakasala siya kaya wala na siyang takot sa'yo. Lita, mangako ka. Mangako ka na hahayaan mo na ang anak mo. Na hindi mo na siya tutulungan kapag humingi pa siya ng tulong sa'yo. Mangako ka. Sige na. Mangako ka. Oo. Sige, Ipe. Nangangako ako. Nangangako ako. Kahit na masakit sa loob ko. Tony, makalipas ang 2 linggo, tuluyang sumakabilang buhay si Ipe. Sobrang sakit ng pagkamatay ng aking asawa. Buti na lamang at tinulungan ako ng aming mga kamag-anak. Naihatid ko sa huling hantungan si Ipe nang hindi nasisiraan ng bait. 2 taon na ang nawawala sa buhay ko. Sinubukan kong umusad at magpatuloy sa bawat araw na nagdaraan. Pero nilulugmok talaga ako ng labis na kalungkutan. Hanggang sa nakapagdesisyon ako na ibenta na ang bahay namin at humanap ng ibang lugar para doon magsimula. Kaso bago pa mangyari yun, muling nagbalik ang aking anak. Sino yan? Sino sabi yan eh? Si Emil to, ma. Anak, Ma, pwede bang pakibuksan tong pinto? Gusto kong pumasok. pasensya na anak, pero hindi pwede. Buti pa, umalis ka na. Ma, ba't nyo naman ako pinapalis? Hindi nyo ba ako gusto makita? Tagal kong nawala, ma. Ngayon, bumabalik na ako, kaya papasukin nyo na ako sa bahay natin. Bahay naman natin to, di ba? Papasukin nyo na ako, ma! Emil, anak. Ma, papasukin mo ako! Sige na, ma! Parang awa nyo na, papasukin nyo na ako. Bakit? Ba't ayaw nyo mabuksan tong pinto? Ma, anak nyo to, si Emil! Ano ba, ma? Ako to, ma! Pasensya na anak ha. Pero hindi kita mahaharap eh. Ma, ba't naman? Ayaw nyo ba ako makita? Matagal-tagal din ako nawala, ma. Ngayon nandito na ako ulit, oh. Nagbalik na ako, kaya ba't ayaw nyo ako papasukin? Ma, buksan nyo to sabi! Ba't ba ayaw nyo? Teka, nasa na ba yung bintana? Pasensya na pero hindi mo rin mabubuksan yan. Ba't ba ayaw nyo ako papasukin? Ano, sabi ba ni Papa, wag ako papasukin? Yung ba yun? Oo nak eh. Kabilin-bilinan ng papa mo na wag daw kitang papapasukin. Nasaan ba si Papa? Nasaan siya? Kakausapin ko! Wala na ang papa mo. Anong wala? Patay na siya anak. Ano? Ma, imposible yan! Paano nangyari yun? Paano patay na si Papa? Nagkasakit ang papa mo. Nagkaroon siya ng kanser sa atay. Hindi ako naniniwala sa inyo! Sinungaling kayo eh! Sana nga nagsisinungaling na lang ako. Pero hindi. Hindi ako nagsisinungaling anak. Kung may sinungaling man dito, ikaw yun, Emil. Hindi ka lang basta sinungaling. Magnanakaw ka rin. Sobrang dami mo ng kasalanan na ginawa. Ma, matagal na po yun. Pangako. Pangako ma, nagbago na ako. Yun din ang rason kaya umuwi ako rito sa atin eh. Kaya sana mapatawad niyo na ako. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ma! Huwag kayong ganyan, ma! Ilang beses mo na rin sinabi sa akin yan. Ilang beses na rin kitang pinatawad pero paulit-ulit ka pa rin gumagawa ng kasalanan. Alam mo,
Naisip ko na baka kasalanan ko rin. Kasi masyado kitang inalagaan eh. Prinotektahan kita, kinampihan noong mga panahong dinidisiplina ka ng tatay mo. Sana pala hindi na kita kinampihan kasi namihasa ka lang. Kaya hindi mo na mabibilog ang ulo ko ngayon. Hindi na ako magpapauto sa'yo ulit! Buksan mo ito sa amin! Pasukin mo ako! Ano pa bang kailangan mo? Bakit ka pa bumalik? Pera! Kailangan ko ng pera! Bigyan mo ako ng pera! Hindi na kita bibigyan kaya buti pa! Umalis ka na bago pa ako tumawag ng mga pulis! Papakulong mo ako? Magagawa niyo yun sa sarili niyong anak? Oo! Dahil hindi na kita kukonsintihin pa! Napakasama mong ina! Napakasama mong anak! Galit ako sa'yo, ma! Galit ako! Sa inyo ni Papa! Umalis ka na sabi! Umalis ka na at huwag ka nang babalik pa! Aalis na talaga ako! Pero umanda ka dahil pagbalik ko, gagantihan kita! Walang iya ka! Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang mama. Tony, minadali ko ng ibenta ang bahay at lupa namin. Gaya ng sinabi ni Ipe. Baka kasi bumalik si Emil, aka't ako naman ang gawa ng masama. Sa ngayon ay nasa ibang lugar na ako nakatira. Hindi ko na lamang babanggitin kung saan para sa aking kaligtasan. Dahil oo, natatakot ako sa sarili kong anak. Mahirap mamuhay na mag-isa pero kinakaya ko. Mahirap magpatuloy kahit gustong-gusto ko nang huminto. Marami akong pagsisisi at panghihinayang sa buhay na ito. Mga bagay na sana hindi ko nalang ginawa noon dahil nagresulta lamang sa pagkaligaw ng landas ng aking kaisa-isang anak. Pero alam ko na hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Ang magagawa ko na lamang ay ipagdasal na sana nasa mabuting kalagayan si Emil at dumating sana ang araw na hipuin ng Diyos ang puso niya upang tuluyan siyang makapagbagong buhay. Masaya na ako na makabalik siya sa katinuan kahit na hindi na kami magkita hanggang sa katapusan ng aking buhay. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Angelita. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasapuso